Talian. Good morning po sa inyo, Mr. Senate President. Gandang Good umaga morning, po. Isa. Good morning, Nifa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, salamat po sa palaging pagbibigay ng oras dito sa programa. Una po, Senate President, unahin natin yung pong panukalang pambansang budget para sa 2027. Natanggap na po ninyo yung National Expenditure Program. Meron na ho ba kayong ginawang paunang pag-aaral? May nakita na ho ba kayong kakaiba dito o kinakailangan partikular na tutukan? Yeah, ako personally, nag-umpisa na kami mag-aral. Tinitignan din namin yung mga allocations sa iba't ibang gastusin ng gobyerno for 2027. Of course, ang pinakamalaki dyan nakita ko kaagad ay yung pagbayad natin sa utang. Out of the 7.2 trillion, almost 1.2 trillion pupunta sa pagbayad natin ng utang. So malaki yan. Almost 1/7 of our budget will go to interest payments and amortization. Pag-aaralan din namin kung yan ba ay pababa dahil kung mapapakinggan natin yung mga huling DBCC meetings, ang aming mungkahi dapat bumababa yung utang natin. So yan ay isa sa mga bagay na titignan natin. Pangalawa, nag-umpisa na rin kami very preliminary yung pag-aaral ng DPWH budget at in fairness sa DPWH, maayos naman, mas maayos yung submission ng mga budget ngayon. Pero may nakikita pa rin kami mga kulang sa detalye. At yun ay isang bagay na klaklaruhin natin pagdating ng panahon. Opo, buti po nabanggit niyo po, Senate President Gatchalian, yung sa DPWH kasi na-announce na rin po ng Department of Budget and Management o DBM na ibabalik na yung pondo, di ba, ng DPWH for flood control projects. Aabot po yun sa 107 billion pesos kung di po ako nagkakamali. Pero yun nga po, may mga grupo pa rin na nananawagan na dapat masigurado na hindi talaga yan mapupunta sa ghost flood control projects, di ba? Kayo po, ano po yung hakbang po ninyo para matiyak po na walang ghost talaga dito po kapag nabigyan na ng pondo yung flood control? Ang unang safeguard dyan, Isa, dapat may detalye ng mga project. No? Tulad ng ginawa natin last year, linagyan namin ng detalye lahat ng mga projects sa DPWH. At yan yung mga tinatawag natin station numbers, mga coordinates, para hindi pa ulit-ulit at hindi magiging patong-patong. Dahil kung hindi mo lalagyan ng coordinates yan, binibigyan mo ng discretion o kapangyarihan yung district engineer kung saan niya gusto ilagay yan. At pwede maging doble o pwede maging ghost. So yan ay titignan namin ng mabuti, busisiin namin ng mabuti na itong mga flood control projects ay dapat mayroong mga detalye. At pangalawa, ito madalas natin naririnig rin, importante na mayroong feasibility study. Ngayon kasi itong mga flood control projects, papatsi-patsi siya. Hindi mo alam kung makakatulong talaga o hindi. No? So isa sa mga titignan namin kung meron ng feasibility study. Pero admittedly, kailangan ng mga flood control projects dahil kung walang flood control, babahain yung mga lugar natin. Pero ang importante, itong mga project na ito ay mayroong pag-aaral, may feasibility study at mayroong detalye. Opo. And papaano po matitiyak na hindi dito gagawin yung mga nakalipas na kontrobersiya sa insertions? Tama. Yan ay mahigpit naming ipapatupad yung ginawa natin last year kung saan yung ating mga amendments ay ginagawa sa plenaryo. So ibig sabihin yung mga amendments natin ay nakikita, naririnig ng ating mga kababayan. At pangalawa, ina-upload namin yan sa website. Actually, ina-upload namin yan para ma-review ng ating mga kababayan yung mga amendments ng senador. Naka-ano yan? Naka-by senator, by office, so makikita talaga nila. Opo, naalala ko po last time, nung 2026 National Budget Deliberations, kayo po yung committee chairperson, di ba, ng Finance Committee ng Senado. Kayo po, Senate President na kayo ngayon, pero ang Finance chairperson ngayon, si Senator J.V. Ejercito, meron ba kayong payo sa kanya? Kasi naalala ko na napakabusisi ninyo sa deliberation ng 2026 National Budget. Meron po ba kayong suggestion sa kanya o kaya advice na ganito ang gagawin sa pagtalakay ng budget? Mas mabusisi at mas magaling si Senator JV pagdating sa ganyan, no? Dahil
matagal na rin siya sa serbisyo publiko, nag-mayor rin siya katulad ko, nag-congressman rin siya. So talagang kabisado niya ang sistema at proseso ng budget process. No? So ako, malaki ang tiwala ko na pareho o mas higit pa, no, yung magiging pag-aanalisa, pagbubusisi ng 2027 budget. Pero nagko-coordinate kami. We always madalas kami mag-usap at madalas kami nagko-coordinate kung paano yung takbo ng 2027 budget deliberation. Dahil malaking hamon, no? Marami kasi ginagawa ang Senado ngayon. Yes. Pero ang budget kasi ay time-bound to. Ibig sabihin, kailangan ma-approvean to before the end of the year. Kung hindi, magre-reenact tayo. At hindi tayo pwede mag-reenact next year, Isa, Ninfa, dahil mabagal ang ating ekonomiya. Pag nag-reenact tayo, mas kawawa yung ating ekonomiya. So Senator, ano po yung inyong hinahanap na ayaw ninyo makita sa budget? Ako isa naisip ko, lump sums na walang Ay, explanation. oo, maraming sumisita dyan. Yes. Well, yung lump sum dapat may within the law yan at may mandato. For example, ang mga lump sum dyan, yung Calamity Fund, NDRRMC Fund, of course, yung tawag dito, yung NTA, National Tax Allotment ng LGU, mga lump sum yan. Pero lahat yan ay merong batas. Ibig sabihin yan, meron silang basis para maging lump sum. Pero titignan din namin yung lump sum na walang basis, yung ginagawa nilang ng mga ahensya biglang maglalagay ng lump sum. Isa rin ang titignan namin dyan ay ito na pag-usapan ng mga senador, yung mga confidential funds. Ayan, opo. Kasunod na nga itatanong ko, opo. Hindi kami papayag na kung yung mga ahensya ay wala namang kinalaman sa confidential funds, ay maglalagay sila ng confidential funds. So, kung meron man, kailangan i-justify ng mabuti. But as a rule, kung hindi ka naman enforcement agency, hindi ka naman armed forces or uniformed personnel agency, dapat wala kang confi at intelligence funds. So kasi dun sa DBCC briefing doon sa Kamara, naalala ko 10 billion ba yung intelligence fund? Confidential and intelligence nung fund? nagkaroon ng turnover ceremony last week, ang sabi mga ganyan, roughly 10 million. Opo, so ibig 10 sabihin 10 billion, I'm sorry. Opo, sir, kasi ngayon, ang Office of the President, merong confidential and intelligence funds. And then yung OVP, of course, wala na dahil nagkasitahan na. So siguro unahin ko sa OVP, sir. Sa OVP and DepEd, hindi na mauulit na mabigyan ng confidential Hindi funds. na mauulit. No? As a rule, hindi lang OVP, DepEd, but the other civilian agencies, as a rule, hindi kami papayag na maglagay ng confidential funds. Kung meron man, no? Kung talagang sasabihin nila, kailangan na kailangan, no? I-justify nila ng mabuti yan at bubusisiin namin. Pero as a rule, pag ikaw ay civilian agency, for example, DICT o DOTR, hindi tayo papayag na maglalagay ng confidential funds. Pero kung enforcement agency ka, for example, Coast Guard, no, meron silang intelligence fund. NICA, National Intelligence Agency, mayroon silang intelligence fund. Yung pinapayagan yun kasi enforcement and intelligence agencies. Ayun, yung kagaya ng mga PIDEA, NBI. PIDEA yan. PIDEA. Lalo na PIDEA dahil alam mo naman ang buhay nila galing sa informants yan. Opo, pero sir, sa Office of... sorry sir. Pero sa Office of the President, sir, kasi naalala ko pa, nahon pa po ni dating Senate President Franklin Drilon, laging pinopoint out na bakit may confidential and intelligence funds ang Office of the President, samantalang recipient siya, hindi naman siya gumagamit ng powers niya para sa law enforcement. So dapat law enforcement agencies ang meron at ang Office of the President naman recipient ng mga intelligence information. Ang Office of the President kasi meron siyang civilian and enforcement authority. No? For example, yung Presidential Anti-Organized Crime. Yun yung bumuwag ng POGO eh. No? At yan, isa sa mga enforcement arm ng Pangulo. Nakita naman natin, effective naman yun. Meron rin siyang Presidential Anti-Corruption Arm, no? Na kumukuha ng mga information tungkol sa corruption. So may mga ganyan siyang special units na kinakailangan ng confidential at intelligence funds. Isa pa, ang ating president, siya ang ating head of our military personnel. Siya ang ating chief ng armed forces. Kaya kailangan din niya ng
intelligence at ng confidential funds dahil siya yung pinakapinuno ng lahat ng ating military and uniformed personnel. Opo. Pero SP, paano nyo po masasagot yung mga nananawagan na buwagin na lang yung confidential intelligence funds at ilipat na lang daw po sa ibang mas mamahalagang sektor like sa education, tapos sa agriculture? Yeah, I agree. Pero case-to-case basis yan. Kung enforcement agency ka at intelligence agency ka, at ikaw ay may mandato sa pagkukuha ng mga information, confidential information, then justified naman na magkaroon sila ng intelligence at confidential funds. Pero kung ikaw nga ay, let's say, Department of Agriculture or Philippine Space Agency, hindi naman kailangan ng confidential funds yung mga ganun na ito. Opo, tsaka di ba napag-uusapan sa impeachment trial, ito pong issue ng confidential funds. Sa budget deliberations po ba, Senate President, titingnan nyo or kumbaga tatanungin nyo yung mga ahensya na nabibigyan ng CIF na compliant pa sila sa ganito? Kasi syempre, yun po yung napag-uusapan sa impeachment trial, yung pagiging hindi compliant ng di ba, ng paano OVP. nila ginamit at niliquidate. Yes. Actually, mula nung naging Senate President ako, nakakatanggap na ako ngayon ng accomplishment reports for confidential funds. Kasi under the law, sinasubmit yan sa Senate President as well as Speaker of the House. So, tinitignan rin namin yung mga accomplishment reports nila at ina-analyze din namin. Of course, in a very confidential manner. No? Hindi namin pinapalabas yan dahil nga confidential yan in nature. Pero nakakakuha na kami ng report. At least ako, no? Dahil sa position natin. And then sir, dun sa infra, sir, babalikan ko yung confidential intelligence funds. Ano lang yung sa infra? Kasi sir, di ba, ilang beses nyo na in-explain, tsaka na executive din, na kailangan natin yung infrastructure projects kasi yun yung pampasigla ng ekonomiya dahil sa multiplier effect niyan. Tama. Yeah. Opo. So sir, dun sa inyong initial review, yung budget po ba for infrastructure, hindi ko alam, hindi ko pa na-check kung magkano. Sapat ba yun o yung overall yung budget ay kapos pa sa infra? Kasi ang nakita kong sinabi ni Finance Secretary Go, sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget for next year, yung 2.4 trillion doon makakain na hindi sa infra kundi 1.2 trillion ay sa pambayad utang, nabanggit po ninyo SP, pambayad ng utang at interest ng utang. Tapos yung 1.4 parang sa national tax allowance ba ito, NTA, para sa mga local government units, yung dati nilang yung dati nilang dating IRA. Yun, IRA. Dating IRA naging NTA na, National Tax Allotment. So mga 1.4 yan eh. So ilang percent na lang po ng budget yung para sa infra? Actually tama ka doon, no? Kung ang 1.2 nasa nasa utang, 1.4 nasa LGU, that's almost 2.6. So matitira doon sa iba-ibang gamit na, but primarily sa national government na. So nakita ko yung infra ay about I think mga 1.4, 1.5 trillion yun. Ang importante naman dyan, yung tinatawag nating Overseas Development Assistance natin or ODA. No, ito yung passion actually ni Senator JV, no, infrastructure and transportation. So yun naman ay dapat maprotektahan. Ibig sabihin, yan yung pondo natin na yung 1.4, yan yung diretsong pupunta sa ating infrastructure. Pero meron pa tayong yung Overseas Development Assistance. Parang utang to na napakamura eh. At yan dapat ay matuloy at mapondohan dahil may counterpart yan. Ayun, so ibig sabihin, kahit na 1.4 yung ating budget sa infrastructure, pero pag dadagdagan mo pa yung Overseas Development Assistance, tataas yan, aabot yan ng more than I think more than 10 trillion yan lahat-lahat pag isasama mo. Kasi andyan na yung subway, andyan na yung commuter rail, andyan na yung Pasig River Flood Control Project. So marami yan, napakadami yan na napaka-importante sa paglago ng ating ekonomiya. Ayun po, i-correct ko po yung aking naibigay na figure. So bali, ang sabi ni Secretary Go, 1.1 trillion for interest payment at 1.3 yung NTA National Tax More or less Allotment. ganyan yan eh. Opo. More or less nasa. And then sir, dahil po dun sa kontrobersya sa flood control projects, yung nakita ninyo yung mga overpricing, na ghost pa nga, yung ibang trabaho ng DPWH inilipat sa ibang agencies, particularly yung pagpapagawa ng eskwelahan ay sa DepEd, yung mga kalsada mga farm ay sa to market Department of roads. Agriculture. Yes, Oo. Sir, interested ako dun sa DA kasi yung mga farm to market roads, meron akong nabasa recently na
aminado yung DA, parang nabulunan sila, nahirapan din sila sa pagpapagawa ng mga project. So, Mhm. ano ho ang game plan dito, Yes. Senator, kung na-monitor ho ninyo, kung effective ba sa DA yung pagpapagawa ng farm to market road o kung hindi effective ay ibabalik Ibabalik po ba sa sa DPWH? DPWH? Tama ka doon. In fact, kausap ko si General Navarrete, yung bagong AFP Chief of Staff. Opo. At isa sa mga inilipat sa kanila yung TICAS, kung matatandaan natin. Yung Opo. paggagawa ng mga barracks, paggagawa ng mga kampo. Nilipat paggagawa- din yung sa Mm, AFP, okay. tama opo. Inilipat rin yan eh. Mm-mm. Mga 3 billion plus yan. Malaking amount yan. Tapos inilipat, nasa DPM before, inilipat sa AFP. No, marami kami inilipat para kung sino may pangangailangan, kayo na rin gumawa. Mm-mm. No, para hindi nagtuturuan. Kasi ngayon nagtuturuan eh. Sama ng gawa nito or hindi nagawa ito. So, Takot kanya- makasuhan. gawa. so starting last year, nung tayo yung financier, binrake up na natin yan. Kanya-kanyang gawa na. So yan yung isa titignan namin. Dahil bago naman natin ginawa yan, nag-consult naman tayo sa mga ehensya. Katulad ng DA. Mm-mm. Tinanong namin, kaya nyo ba na gawin yung farm to market road? That's almost 25 billion yan eh. More or less. Sabi naman ni Secretary Laurel, kayang-kaya yan dahil may experience sa ganyan. So, sisingilin natin sila pagdating ng budget deliberation. I think si Senator Kiko ang magiging chairman ng subcommittee on agri-budget. Ayun. So Opo. habang dinidinig po yung budget nila, ano na rin yun, review na rin sa performance nila. Yes, oo. So sana natutupad nila yung mga pangako nila, no? Dahil nga mas maganda kung DA na gumagawa ng farm to market road para walang turuan at na-develop yung kanilang capacity. At the end of the day, sila rin kasi gagamit yan. Mga farmers rin ang gagamit. Opo. Senate President, doon naman po sa issue ng unprogrammed appropriations. Kasi under 2027 NEP, ito po ay mayroong 111.98 billion pesos na hinihinging fund for it po, no? Paano po ang magiging diskarte? Kasi di ba meron pa pong pending case sa Supreme Court laban po sa 2026 unprogrammed appropriation. So paano po yung dapat na pagtrato rito? Titignan namin mabuti yung composition ng unprogrammed. Last year, tinanggal natin yung yan, maraming lump sum dyan. Yan, ang program na yan, katakot-takot ang lump sum dyan. So tatanggalin namin yung mga lump sum na magbibigay ng discretion sa ehensya gumawa ng projects. Dapat lahat ng projects naka-line item. Hindi na tayo pumayag na may mga lump sum sa mga projects. So, tinanggal natin yan. At this time around, titignan namin kung meron pa mga lump sum sa unprogram. Kung meron, tatanggalin ulit sila. Pero bumaba na yan. Yung mga the last 3 years, ang unprogram, palo yan ng 300 billion eh. Opo. Sabi nga ni DBM Secretary, Lumobo talaga yun eh. since 2019, ito na yung pinakamababa. Yes, oo. Malaking ibinaba niyan. Last year bumaba rin, tapos ngayon pa tuloy bumaba. Kasi, di ba sir, nakita ninyo dun sa mga pagdinig na dun sa unprogrammed appropriations na ipasok at kinuha yung pang flood control funds na naging ghost pa. Correct. Tama ka dyan, Ninfa. Nagulat kami lahat, no? Na doon pala nila kinukuha dahil hinahanap pala namin lumobo si na GA. lumobo. Hindi namin mahanap. Nasaan ba yung project na yun? Pala, kinarga nila sa unprogram. No? So, at nung pag-aanalisa namin, ang nangyari, aside from the GAA, aside from the program in the GAA, meron pa palang unprogram na pinagkukuhaan na hindi alam ng mga mambabatas. So sir, meron sigurong nakakaalam, pero kami dito sa Senado, hindi namin alam. Opo. So sir, yung nabanggit nga po ni Isa na may Supreme Court case na questioning yung pong pagkakaroon ng unprogrammed appropriation. So dahil walang TRO, ay ano po yun? Tuloy lang? Tuloy pa rin. Hanggat walang TRO, hanggat walang resolution, tuloy pa rin. May presumption of regularity na pinapractice. So wala namang sinasabi na bawal yun. No? So tuloy pa rin yung unprogram. And isa na lang po dito sa budget, Senate President, kasi itong buong sanglinggo ang pinag-usapan yung leadership fund. Dahil dun sa testimony ni dating Public Works Secretary Bunoan sa Sandigan Bayan na meron daw pong leadership fund ang mga senador panahon ni nung Senate President daw si Senator Mig Zubiri. 19th Congress so, 24 billion pesos. Each senator daw, 500 million. Pagka chairman ng mga komite ay 1 billion pesos ang inabot.
Ano po ang inyong tugon? Nalaman niyo ho ba ito? Inavail niyo ho ba ito? Kasi hindi naman daw to illegal, although sinasabi immoral. Nag-avail po ba kayo nito, sir? Well, in fact, isa nasabi ko nga sa mga interviews ko Mm. kahapon na never ko narinig itong leadership fund. Mm. In my almost 10 years in the Senate, never ko siya narinig. One time ko lang siya narinig sa privilege speech ni Senator Lacson Opo. na nag-offer raw si Yusek Cabral, dating yumaong Yusek Cabral, sa kanila ng leadership fund. Doon ko lang siya narinig. Mm-mm. Actually, one time lang nga eh. After that, hindi ko na ulit narinig. Ngayon ko lang ulit siya narinig. At in the past 10 years, walang nag-offer, walang nagbigay, walang nakipag-usap sa akin, at least, no, personally, na itong leadership fund. Kaya ngayon ko lang siya narinig at ngayon ko lang narinig itong konsepto na ito. Opo. So ano kasi yun eh, ang sinasabi, ito yung bagong forma ng pork barrel. So ang leadership fund, apparently, doon sa explanation ni Secretary Bonoan, doon sa pagkakaintindi ko kung tama po SP, nagrekomenda, merong ceiling, halimbawa, worth 500 million, pwede magrekomenda ang mga senador at congressman siguro ng halaga ng proyekto up to 500 million pesos. And then, ipapasok na yun sa National Expenditure Program. So, pagdating sa inyo, nung panukalang budget, National Expenditure Program, nandun na yun. Whereas, ang iba naman po na sistema ng pagpapasok daw na, so yun yung pork barrel na yun. So, pre-budget, ano po. Yung ibang sistema naman daw na pag-i-insert is habang nasa inyo na yung budget, doon naman Doon po nagpapasok. mangyayari yung insertion. So, alin po ang matatanggal at alin ang pwede pang mangyari? Hindi kasi very clear sa akin. Una nga, hindi ko nga alam, no? Itong leadership fund, ngayon ko lang narinig siya. But hindi very clear sa akin, ito ba ay official or unofficial? For example, ito ba ay meron bang mekanismo dito na para ma-access ng, let's say, ng mga LGUs or ng ibang mga ehensya? Kasi maraming pangangailangan ng LGUs at ehensya eh. No, at maraming request, so may access ba sila doon? So, hindi very clear sa akin kung ano yung mekanismo nito. No? At tama kayo, no? Pagdating ng budget process, pwede pang mag-amenda at yun naman ang ginawa nating transparent all the way to the BICAM transparency. Opo, ganito na lang po, Senate President Gatchalian. Paano po ninyo ma-assure sa ating mga kababayan na magiging free from leadership fund, any kind of insertions, yung pong 2027 national budget? Well, masaya ako dahil sinabi ng ating bagong financier, Senator JV, na hindi siya papayag ng leadership fund. At yung practice na ginawa last time na lahat nasa plenaryo i-representing amendments, at i-upload yung documents. Pati sa BICAM, ipapresenta rin doon. No? Yung mga amendments ay para makita ng taong bayan at maging transparent. At importante na upload to sa website. Opo. Para mahirap kasi sundan lang pag pinapanood mo. But importante yung mga dokumentong naka-upload. Ito pala, SP kasi, pag tinalaki na ninyo yung budget, kasi per agency yun para maintindihan ng ating mga kababayan, eventually po, sasalang sa inyo yung panukalang budget ng Office of the Vice President. Sir, paano kaya yun? Hindi ba awkward? Nililitis nyo siya, tapos saharap siya sa inyo para sa budget ng kanyang agency. Pwede ba siyang tanungin doon tungkol sa sa kanyang confidential fund na tinatakal na po sa impeachment trial? Well, ngayon, ano na siya nasa kaso na siya, no? So, Opo. sub judice na pag pinag-usapan pa natin sa hearing. Opo. So, respetuhin na lang natin yung impeachment court at yung proseso sa impeachment. So, haharap siya as the head of agency. Defend yung budget niya as the head of agency. Pero yung mga issues na tinatalakay na ngayon ng impeachment court, hindi na pwedeng pag-usapan yan dahil na ano na yan kumbaga parte na yan ng kaso. Opo. Pero you expect po na respetuhan kasi nung tinakil yung budget ng OVP at ng DepEd pa noon, naalala ko, medyo hostile siya particularly kay Senator Risa Ontiveros. Ito yung nung tinanong yung 10 million pesos na hinihinging budget for DepEd para doon sa libro na inakda niya, natanggal naman yun. Kasi nga, bakit ino-author mo yung libro? Ba't gagastosan ng gobyerno? At nandun yung pangalan niya, parang naka-advertise siya yung sarili niya. But anyway, so sir, you expect respetuhan, hindi siya hostile sa inyo. Yeah, dapat may respetuhan at let's keep it professional. Last year naman wala naman naging ganyan,
naging Opo. maayos naman yung takbo. Maraming tanong rin, ha? Mhm. Ang daming tanong rin, pero naging maayos naman yung takbo at naging very professional naman yung pagtatanong ng mga senador at pagsasagot rin ng mga ahensya, including the OVP. Kasi So, ano yun, opo. yeah, importante lang na let's keep it professional. Kasi ano yun eh, inuuna usually di ba po, yung pagkadating na ng mga budget hearings, nauuna yung sa Office of the President, OVP. Yes. Mhm. Ayan. Tsaka Correct. sa Senado, uma-attend si Vice President Sara Duterte. Sa Kamara kasi, Hindi siya pumupunta. yung plenary deliberations, hindi siya pumunta. Anyway po, Senate President Gatchalian, paano nga po, ito na naman kami magtatanong na naman, Punta ano na ba po tayo ang sa magiging impeachment? diskarte po ng Senado dahil po, ito talaga, magsasabay talaga, yung impeachment trial, tsaka yung budget deliberations po. Last impeachment trial, nabanggit po ni Presiding Officer Francis Escudero na magkakaroon kayo ng caucus para po pag-usapan yung naging suggestion ni Senator Judge Mig Zubiri na ilipat po yung time ng impeachment trial sa Babaguhin hapon. ang Opo. schedule. Tapos yung umaga yung legislative session. So, meron na po ba kayong caucus? Meron na po kayong bang pag-uusap po regarding po sa magiging diskarte nyo po? Dahil talaga magsasabay po ito eh. Ang pananaw ng mga senador ay matapos kaagad ang impeachment as soon as possible. So mabigyan siya ng mas maraming oras. At nung pinag-aaralan namin, on the average, mga 5 to 6 hours ang impeachment trial a day. No? Ang session, umaabot naman ng 3 to 4 hours, minsan 5 hours rin, no? Depende sa topic. So parang pinag-aaralan namin, ano ba ang pinakamagandang arrangement para mabigyan ng mas maraming oras yung impeachment para matapos kaagad. No? Kasi kung hindi mabibigyan ng mas maraming oras, hindi siya matatapos kaagad. So hindi pa kami nagkaka-agree in that sense, pinag-aaralan pa. But ang objective lang ay matapos kaagad ang impeachment sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahabang oras. Pabor Kasi po kayo pagka- sa hapon na impeachment trial, SP. Ako, open naman ako. Nasabi ko sa mga kasamahan natin, open. In fact, yun yung, if you notice, yung nag-umpisa tayo ng July, hapon naman talaga siya. Yes po. Mhm. At yun lang nga, natatapos tayo minsan 8 o'clock na, baka umaba pa ngayon dahil nga 1 to sawa. So, yun naman ang pinag-aaralan ako. Of course, yung mga, ang isa rin pinag-aaralan yung staff. No? In staff kasi ng legislation at staff ng impeachment, pareho lang. Pagod na pagod. So, kung natapos kami ng alas 9, alas 10, Opo. tapos mag-umpisa kami ng alas 10 kinabukasan, sila rin yung papasok doon. Sila rin yung maghahanda. Sila rin yung, and pumapasok sila, mas maaga sa senador, no? Papasok 2 hours ahead. So yun rin isang consideration na tinitignan namin. Hindi lang yung kami, mga senador, kung hindi yung support staff dahil hindi magpa-function ang mga senador kung wala yung mga support staff. Mahirap. Pero sir, pagka kasi hapon, yung impeachment trial, nasasagad ninyo yung oras. Yes. Pwedeng masunod po correct. yung one witness a day ninyo. Ngayon, Yes, dahil tama. limited, SP, kayo po sa inyo po manggaling SP. Tama ka doon. Yun rin yung isang mga consideration namin dahil nga kung ang target kasi one witness per day. On the average, 2 hours in prosecution, 2 hours in defense. Yung mga senador, umaabot rin ng 2 hours sa magtatanong sila. So, kaya iniisip namin kung gagawing hapon, mas mahaba yung mabibigyan. Magagawa natin yung one witness per day. Mas bibilis yung pace nung trial. Kasi lumalabas lately na one testigo, 2 or 3 days. Yes. So, ito lang Kasi si limited time. Del Campo, umabot ng 3 araw yata. Opo. Pati si Wamil. Si Wamil, Ito 3 araw rin. No? So, isang linggo, isang testigo. Hindi natin matatapos to ng kaagad. So, ano po, open kayo or may possibility po talaga na ma-switch yung schedule? Umaga ang inyong session, hapon ang impeachment trial? Ongoing in discussion, Opo. Nimpa. So, lahat naman ng senator, open. Ang gusto rin ng mga senators natin ay matapos to kaagad. So, para makafocus tayo on legislation. Ayun. And then, sir, wala na kayong love life. Puro life. Wala. Si Senator JV rin.
Nandamay pa kayo, sir, ah. Opo. SP, yung sa impeachment, bago ho kasi natapos yung trial nung day 15 ay nagkasitahan, 'di ba? Meron nang sinabi si Senator Chis Escudero na presiding officer na maglalabas siya ng ruling bukas tungkol po doon sa mga lumabag na doon sa sub judice rule. Paano po ba 'yun? Una, sir, kayo, sir, napunan niyo din ba ninyo 'yon yung sa mga paglabag sa sub judice rule? At kung magbababa ng ruling, ito po ba'y collective decision o ipauubaya niyo po kay Yan. Senator Escudero bilang presiding officer? Collective decision to at Opo. of course binibigyan namin ng malaking respeto ang ating presiding officer bilang presiding officer. So to be a collective decision. Pero malaki yung aming respeto na binibigay sa kanya pag gumagawa ng decision. At so far naman maayos ang takbo ng ating impeachment trial. Ang importante dito maayos. No? Mhm. But admittedly, ako personal ko ito admittedly hindi rin maganda yung mga side comments na ginagawa, both the prosecution and the defense. Mhm. Alam ko minsan nakakatawa, minsan light moments, pero seryosong proseso to at Mhm. seryosong paghahanap ng katotohanan to at yung mga side comments minsan nakakatawa, minsan nakakainsulto, pero Mhm. hindi tama na ginagawa yan sa trial process. Opo. Pero Ah, papa Yeah. yes, go ahead. Kaya yun yung aking panawagan din sa mga sa prosecution and defense na iwasan natin yung mga ganitong mga side comments dahil hindi maganda At Opo. sa mata ng tao, mukhang parang nagiging entertainment rather than the trial. Opo. Pero papaano naman daw po yung senator judges na may mga side comments din po, minsan may mga Nagpo-post posts sa pa. social media, nagpapakita di umano ng impartiality po. Yeah. Well, very, very clear ang ating rules na bawal pag-usapan yung kaso sa publiko. No? Prosecution, defense, even senator judges. At kailangan maging impartial din tayo. Hindi natin pwedeng, hindi namin pwedeng pag-usapan yung merits of the case Mhm. at ang aming mga tanong dapat impartial. Mhm. Yan naman ay panawagan natin sa ating mga senator judges dahil kabisado naman nila yung rules. No? At in fairness sa mga senator judges natin, talagang pinipilit nilang gawin very fair at impartial yung tanong nila. At nakita ko rin, very konti-konti na lang nagkokomento sa social media Opo. these past few days. No? So, dapat panatilihin natin ganyan na huwag na nating magkaroon pa ng mga side comments tungkol sa kaso. Pero May papaano yeah. po yung mismong Sige. respondent po, yung may mga remarks, 'di ba? Like si Vice Kasama President. na yung respondent, of course. No? Mm-mm. Kung ang senator judges ay hindi nga binibigyan ng pahintulot na magsalita tungkol sa kaso, lalo na yung respondent kasi siya yung nasasakdal. So, kasi ito po yung sinabi ni Vice President do sa isang interview. Yan. Napakaklaro naman yung bending dalo dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na Dalawang nakaupo tao. doon sa ano bang tawag dyan? Stage o rostrum or elevated platform. Hindi na kailangang guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending dalo. Actually, hindi ko napanood yan, no? Nympha, yung comment na yan. But sa respondent rin, ang importante dito, respetuhin yung proseso dahil nag-umpisa na siya at tumatakbo na siya. At sabi ko nga, maayos naman yung ating impeachment trial. At pangalawa, mabibigyan yung respondent na ipakita yung kanyang side at malabas ang katotohanan. Ang importante naman dito ay katotohanan. Sabi ko nga, nag-uubos tayo ng maraming oras para malaman natin yung katotohanan. So, imbes na lang na magkaroon pa ng mga side comments sa media, gamitin na lang yung trial na palabasin yung katotohanan at depensahan yung kanyang sarili. Opo. Sa palagay niyo po, dapat din kumagasitahin yung respondent kasi kung maglalabas po ng order ang presiding officer sa prosecution man or sa defense team, dapat din po ba yung mismong respondent din? Yes, kasama rin yung respondent, Isa. Sabi ko nga, hindi, kung yung prosecution, defense, senator judges, merong mahigpit na rule na bawal pag-usapan yung merito,
ganun rin sa respondent. Actually, yun po yung panawagan ng prosecution, hindi ba nag-press conference sila na, teka, kung kami sisitahin, dapat yung respondent din. Kasi Correct. kasama siya I sa agree. pinagbabawalan mag-comment. Opo. Correct, I agree. At yun na nga, no? Ang importante dito, hindi yung pananaw mo, ang importante yung katotohanan. Palabasin natin doon. At di natin man, depende kung ano makikita ng senator judges at ng publiko dito sa mga ebidensyang ipinipresenta. Sir, isa na lang po, yung tungkol sa barangay and SK elections, kasi ang dami hong nagtatanong, ito po ba ay kasama sa, pinupush kasi merong panukalang batas recently si Senator Escudero sa Kamara. Sa Dati na rin Kamara, meron. over 10 House bills po meron. Opo, ano po ba ang game plan dito at ikinukonsider po ba ito sa Senate? Una-una, wala siya sa LEDAC. Hindi siya kasama sa LEDAC. At pangalawa, hindi pa namin napag-uusapan nito in caucus. So, pag-usapan natin dahil nga may mga nag-file. Alam ko si Senator Amy rin nag-file rin Opo, siya. tama. So, pag-uusapan namin to, ano yung pros and cons, ano ba yung kabutihan. At alam ko isang konsepto kasi pahabain yung termino ng barangay captain to 5 years, no? And 3 terms, so 15 years. Kung magaling yung kapitan mo, then okay lang. Pag salbahe kapitan mo, Yun na nga. problema ka dahil mag-aantay ka ng 5 taon bago siya palitan. No? So may mga dapat timbangin at pros and cons yan. Pero pabor po ba kayo na ipagpaliban yung BSKE? Kasi November 2026 siya dapat gawin. Sabi naman ng COMELEC, handa postpone sila. na yun Diba? eh. Sabi nga nila, 1 to 10, 9 sila, handang-handa na sila. At gumastos na. At gumastos na, correct. Correct. Ako personally, ang importante dito, mabigyan ng ang taong bayan, mamili ng kanilang punong barangay. Na-postpone na ito eh. Nung dapat last year nga may election, na-postpone na ito dahil nahinabaan yung termino. So, ang importanteng tanong dito, sang-ayon ba tayo na pahabain yung termino sa 4 na taon, gawing original na 4 na taon, gagawing 5 na taon. Opo. So, yun ang tanong eh. Sang-ayon ba tayo na 5 years na ang term ng kapitan? So, yun naman ang aming pinag-aaralan. Mahaba pa sa mayor at congressman. Mas powerful pa sila pagka nagkataon. Correct. Biro mo, mayor, congressman, governor, 3 years lang. Ang kapitan, 5 years. So, may mga dynamics yan na, kasi ako matagal ako nag-mayor. No? So, may mga dynamics yan na dapat pag-aralan. Sir, aminin, sinusuyo ng mga mayor ang mga kapitan. Oo, no. Sinusuyo talaga. At importante rin ng kapitan dahil ako, lalo na ganitong calamity, naranasan ko yung pag ang kapitan ay makupad o hindi mabilis, problema tayo pag may calamity. So, may mga ganyan na dynamics na dapat pag-aralan mabuti. Ayan, opo. With that, SP, abangan po namin ang impeachment trial bukas at saka syempre mag-uumpisa na rin sa Thursday yung pong briefing sa inyo tungkol sa budget. Sa DBCC, correct. Opo. Maraming salamat po sa inyong Maraming oras, Sir salamat. President. Thank you so much po, Thank SP. Ingat po palagi. Yan, thank you po. Next time, pag-usapan natin yung tungkol